nasabing palpak yung mga polisiya. Kasi kung matino yan, hindi magkakaroon ng ganyang kataas na hunger and self-rated hunger and self-rated poverty. Doc, good morning at maraming salamat po muli sa inyong oras. Magandang umaga sa iyo, Jade, at magandang umaga rin, Admar, at maganda rin umaga po. Happy Monday po sa ating lahat. Thank you, Doc. At unahin ko lamang itong nabanggit kanina ni partner Admar na balita tungkol nga po sa survey na itinuturing pa rin ng maraming pamilyang Pilipino ang kanilang sarili bilang mahirap. At batay nga po ito sa isinagawang survey ng SWS noong June 25 hanggang 29. Sa datos po, umabot ng 49% ang self-rated poverty. At katumbas po ito ng 13.7 milyong pamilya. Ano po ba ang inyong reaksyon tungkol dito? Well, alam mo, Jade, no, hindi na ako nasusurpresa dito. Kasi ito ay pagpapakita no, ng kapalpakan ng mga pulisiya ni administrasyon ni Marcos Jr. Kapalpakan niya ng kanilang mga economic policy. Kasi kung maayos yung mga pulisiya, hindi ganyan magiging kataas no, ang tinatawag nating self-rated hunger and poverty ng ating mga kababayan. Marami po yung ating mga kababayang nagugutom at sinasabi nilang sila ay naghihirap. Kaya kung nasabing kapalpakan yan, Jay, is because kung titingnan po ninyo, no, yung ating rate of inflation ay mababa na po, nasa 1.4%. Tapos po yung unemployment rate natin nasa 4% na po lamang. No? So mababa. Ibig sabihin, yung pagtaas ng presyo ng bilihin bumabagal. No? Ibig sabihin, not necessarily na nagmumura, pero ibig sabihin, bumabagal yung pagtaas ng presyo at may mga trabaho. And yet, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na sila ay nagugutom at naghihirap. So parang merong disconnect dyan. Kaya kung nasabing palpak yung mga polisiya, kasi kung matino yan, hindi magkakaroon ng ganyang kataas na hunger and self-rated hunger and self-rated poverty. So ang kapalpakan dyan, Jay, is yung mga polisiya ng current administration in terms of how to enhance yung productivity ng ating ekonomiya. Kasi kailangan produktibo yung ekonomiya. Ngayon, ang productivity kasi, Jade, ay merong relasyon yan sa sahod. So kapag ka-productive ang yung ekonomiya, mataas din ang sahod. Kapag ka nagiging productive, tumataas ang sahod. Ang nangyayari sa ngayon is, bagamat bumabagal ang rate of inflation, tumataas pa rin ang presyo ng bilihin, kaya lang mabagal ang pagtaas, pero ito ay hindi sumasabay sa pagtaas ng sahod. Yung pagtaas ng sahod ay naiiwanan. Kaya nga nangyayari is yung ating mga kababayan, nararamdaman nila na kada taon na lang ramdam nila na mas mahirap sila ngayon kaysa nung mga nagdaang taon. Kasi yung sahod hindi sumusunod. So yung kapalpakan dyan ng policy is that hindi nila inaayos yung productivity ng ating bansa. At yan ay yung problema sa productivity, Jay. Yan ay nagmamanifest yan, una dyan sa nakikita natin. Marami nagsasabing sila nagiging mahirap. At nakikita rin natin, Jade, na patuloy pa rin tayong angkat ng angkat. Kasi nga, kulang yung pinoproduce natin sa ating bansa kasi hindi tayo ganun ka-productive. So yung pinaka-problema ng ating bansa in terms of the economy, kaya nagkakaroon ng ganyang mga problema, ganyang mga issue, is hindi napibigyan ng panahon at atensyon yung pinaka-core na problema, which is yung productivity. And again, nasasabi ko, palpak ng mga policy kasi instead of focusing on how to enhance at kung paano mai-improve yung productivity ng ating bansa, ang inuuna ng ating mga leader, unfortunately, is puro pamumulitika. Diyan kaya yan pumapalpak yan. Kasi pag inuna nila yung politika, kesa sa pag-manage at pagpaplano ng ekonomiya ng maayos, no? Pag-execute at pag-implement ng mga maayos na polisiya, ang nangyayari kasi nasa-set aside yung ekonomiya. Ang inuuna yung pamumulitika. At yan yung nakita natin, Jade, nung unang 3 taon nitong administrasyon na to. Puro pamumulitika. No? Pag going after the Dutertes and their allies, impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung mga corruption, no? Pamumulitika talaga. No? Ang nakikita natin dito na naging major na reason kung bakit parang na-set aside yung mga economic policy na dapat sana nabibigyan ng attention. Alam mo, Jay, yung pagsasaayos ng productivity ng ating bansa,
Hindi lang yan a matter of executive department initiative. Kumbaga hindi lang yan kailangan sa president eh. May role din dyan yung ating mga mambabatas. Kaya lang ang naging problema, Jade, is that over the last 3 years, yung focus ng ating mga mambabatas, imbis na mag-craft sila ng mga policies na makaka-address sa issue ng nabanggit ko nga yung productivity, ang inuuna nila yung, again, pamumulitika rin. So nandyan yung mga Quadcom, may Tricom tayo, hearing dito, hearing doon, napabayaan na yung sitwasyon ng ating ekonomiya. Kaya nakita natin itong mga survey na ito, hindi na ako na-surprise. At expect pa natin na lalala pa yan. Kasi nga, hindi binibigyan ng sapat na atensyon yung mga issue, yung mga polisiya na dapat ayusin sa ating ekonomiya.